Hello po, magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Lalong-lalo na sa ating mga mahal na OFW. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon. Ingat po kayo dyan sa bandang mga Russia at Ukraine. Okay guys, ngayon po ay bigyan natin ng special na episode ito. Lalong-lalo na sa mga baguhan, yung mga nagtatanong lang kasi yung iba, diretso nagtatanong kung paano daw magsimula. Siguro sa dami ng videos natin na napalabas, yung iba ay ayaw nang panoorin yung mga ibang videos dahil yung ibang videos din natin ay napakahaba. Pero halos lahat naman na tinuturo ko ay nandyan na sa ating mga videos. Hindi lang yan sa ating mga uploaded videos, mayroon din doon sa mga live videos natin. Nandoon na rin lahat ng ibang mga videos ay medyo mahaba. Gawin nating maikli this time, specifically sa mga nagtatanong kung paano daw magsimula. Sa karanasan na natin as a lechon manok na business, kailangan po natin pag-aralan lahat na mga detalye sa pagnegosyo ng lechon manok. Yan talaga ang overall na gagawin. First, ang gagawin natin para di kayo mahirapan, agad-agad kayo ngayon maghanap ng masarap na timpla. Or masarap talaga, dapat masarap talaga ang inyong manok dahil as I've said, balik-balik na natin sinasabi na ang importante sa pagkain yung binibenta natin, yung magbabalik yung customer o babalikan talaga yung binibili nila. Unless sigurado ka na masarap na yung lechon manok mo, na ikaw lang yung gumagawa, na eksperimento mo lang for how many days, huwag ka muna magtiwala, ipaano mo yan, ipa-taste yan. Maraming beses, hindi lang sa inyo, sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, gawa kayo ng gawa talaga kayo ng study at talagang i-compare nyo sa mga existing na mga lechonan na nasaan pwede kayo doon na makipag-compete. Huwag kayong susulong na hindi ready sa lasa kasi alam mo naman yung mga Pinoy, kung baguhan, titikman nila. Pero kung hindi nila magustuhan, wala na talaga, hindi talaga babalik yan. Babalik yan doon sa kabila na dati nilang suki. So, kailangan siguraduhin natin na masarap ang ating timpla. Now, mayroon tayong offer. So, pwede nyo na akong i-message sa ating messenger. And then sa Luzon, sa aking kapatid, si Cherry Alfiscar. I-PM nyo lang siya, Cherry Alfiscar. And then, later on sa bandang huli nitong video, ilagay ko doon yung cellphone number niya at saka yung messenger niya. At saka yung sa akin, messenger at saka cellphone number ko. Para pwede doon na kayo bibili sa kanya ng timpla. Yung ating injectable solution na sinasabi. Marami-rami na rin ngayon yung nag-avail sa ating mga injectable solution nationwide. O kaya sinasuggest ko na lang kung talagang gusto nyo na magsimula, unless kung hindi ko naman sinasabi na bibili kayo sa akin, para lang sa mga nagsimula, tulong na lang ito sa inyo. Kaya anyway, pag mag-experiment din kayo, gagastos din naman kayo. Hindi naman hiningi natin yung mga ingredients. At saka yung ating ingredients ay medyo may kamahalan, kaya yung presyo din natin ay sulit din. Sulit din naman yung lasa. Kaya sa mga interested na gagamit sa ating injectable solution na ginagamit ko rin mismo for how many years, more than 10 years na, isi-share ko sa inyo ang ating lasa ng Don Ricardo's nationwide para naman makatulong tayo, lalong-lalo sa mga bago. Kung ayaw din naman yung bimili, sige, mag-research kayo, but as I said, wag muna kayo magsimula kung talagang hindi pa kayo sigurado kasi napaka-importante yung babalik-balikan kayo kasi 'di ba mag-invest. Invest kayo sa building, invest kayo sa renta, invest kayo sa griller, freezer, so medyo malaki-laki yan. Abutin nga yan ng 100,000 sa lang yan sa starter setup. Mga ganon yung amount. So masayang din yung 100,000 yung i-set up na dire-diretso lang kayo na hindi kayo aaral kung okay ba yung binibenta nyo. So number 1, kailangan ang ating timpla. Okay, since pag na-research na niyo yan, meron na kayong source available na yan, maghanap na kayo ng capital. So capital must probably, ito kasing negosyo ito, pwede natin gagawing, gusto mo high-end, may middle, may low-end din. Yung mga low-end sinasabi ko ay
medyo kukunti lang kapital, pwede kayo sa bahay lang start muna, pero basically kailangan nyo ng griller or oven or yun lang talaga. So gagasto kayo dyan, particularly oven and yung griller natin. Then meron din tayong available na griller nationwide. So kukontak lang kayo dyan sa akin kung mag-avail kayo, and then kung meron dyan sa mga kapitbahay nyo, sa mga kaibigan nyo, or sa mga dyan sa area nyo na available, pwede nyong bibilhin. Basta yung presyo natin sa griller natin is yung standard na portable heavy duty natin na griller is 30,000. Pick up price yan doon sa base natin kung saan kayo naroroon. May additional pa yan, mga delivery charges. Basta yun ang base price natin. So kung makakuha kayo ng mas mura pa dyan na medyo okay, ngadali naman quality, kasi yung sa atin talaga ay heavy duty. At yung lahat na sukat ay proven ko na, at ganyan din talaga ang standard na gagamitin sa mga, kahit naka-start ka pa lang at kahit lalaki pa yung business mo, okay pa rin yung griller natin, kahit compact siya, kasi pwede mo, kaya niyang makapag-serve ng up to 200 heads per day. So pwede rin mag-start ka ng kahit 5 isang araw, kaya din yon. Pag lalaki ka na, syempre abot yan kahit 200 a day, kayang-kaya niya i-serve. So ibig sabihin, di ka na bibili ng muna ito, muna bibilihin ko maliit. Ganun din. Pag lalaki ka, itabi mo na yun, tapos bibili ka na ng bago. So additional cost na rin yun. So kailangan, pwede na yun sa atin isang set, starter kit natin, starter na griller natin, for lifetime use na yan. So yan ang advantage ng griller natin. So kung meron kayong may kumpara na mas mura pa talaga dyan, and then sa tingin nyo ay heavy duty din, pwede kayong bibili dyan. Yung kukunin nyo sa atin ay yung injectable solution na lang. Yun na lang ang inyong bibilhin sa atin. Kung sa Luzon kayo, doon sa kapatid ko, and then sa Visayas, Mindanao kayo, dito sa akin. Okay? So, yung cost niyan, ang additional cost lang naman dyan ay yung delivery charges ng, halimbawa, Grab or Lamob, ano ba yung mga mode of transport na pwedeng magamit natin sa pagpadala, lalo na kung malayo kayo, kasi yung sa kapatid ko ay naka-base doon sa Marulas, Valenzuela. So, kung saan ang banda ng Luzon, papadala niya ng kahit sa truck or through sa mga sa mga Lamob or mga Grab. Kayo na po yung magbayad additional doon sa inyong babayaran na per gallon o per container. So mayroon yan available diyan sa Luzon. Actually, you can start na ordering to my sister. And then sa Visayas, direct to me, and Mindanao also. Ang ganito yung problema. Pag nasa Visayas and Mindanao kayo, ito yung problema natin, dahil yung access ng papadala natin ay through shipping lang talaga, barko. So kung ang lugar nyo dyan sa Visayas, Mindanao ay mayroong shipping ng barko from Cebu to any part of Visayas and Mindanao, mas maganda, kasi yun ang pinakamura na mode of transport natin ngayon. Kaysa ipapadala natin itong mga courier na through like LBC, GRS, so napakamahal. Yung isang galon, yung cost ng ating per gallon ay mas mahal pa yung shipping fee. So sobrang mahal na ang cost ng ating injectable pag doon tayo magpapadala. So yung mode of transport talaga natin, kung by means of kung by volume na, dito talaga sa barko, mas makamura tayo kung volume din ang ipapadala natin. So yun ang natin sa sitwasyon sa pagpapadala ng ating solusyon. Kaya nga yung iba, yung mga mamalalayo talaga, na decided na sila na mag fully commercial na sa negosyo nila nito, yung nagustuhan nila, nag-avail na sila ng package store natin. Kasi yung package store naman natin ay sa inyo na po, yung kayo na po gagawa ng recipe, di na tayo magpapadala, since doon na sa inyo gagawin, kayo na pong bahala niyan. Kaya lang medyo may kamahalan, kasi nga sa inyo na po yun, talo pa inyo yung naka-franchise dyan, kasi kung mayroon na kayo dyan, kahit kayo na rin na magka-franchise, dahil kumpleto na kayo, sistema yan lang, tsaka formula yung ituturo sa inyo . 3 recipe yan, limpo, lechon belly at lechon manok. So plus na yan yung natin, limpo at lechon belly. Pinaka main course natin is yung lechon manok, which is napakasarap talaga, sinasabi ng iba. Dati hindi ako nagsasabi,
But action speaks louder than word. Sila yung nagsasabi ng mga ating mga partners. Talaga po may kamahalan kasi mahal din naman yung mga ingredients natin. Yung iba nabibili yan sa mga online, mayroon ng mga nagbibenta diyan. Marami po yung nagbibenta niyan. Siguro dahil mura sila, dahil mura din yung kapital. Ganun lang naman eh. Kung mura yung kapital mo, mura din yung alangan naman times how many times yung binta mo. So kaya sa atin may rason yan. Kung mahal man yan, talaga pong mahal po ang ating puhunan yan. Kaya may kunting percentage lang tayong markup dyan. Tama-tama po, that good as matatawag nating kunting negosyo. So more on helping tayo sa mga gustong magsimula ng business. So, yung sinasabi ng mga inchik or Chinese na bahala kahit kunti, basta palagi, dadamin na rin yan. So ganun lang principle na natin, ginagamit. Slowly but surely. Dahil kunti-unti lang din, pag dumadami na, so dumadami na rin yung sales mo. So mayroon ba? Volume. Yun ang sinasabi sa volume, mayroon kang kikitain. Ganun din sa atin. Dahan-dahan lang tayo. Pag dumadami na kayo na mag-avail sa ating solusyon, siyempre kikita na rin ako. So ganun din naman kayo kasi kayo naman talaga yung kikita doon kasi kayo yung may main business ng lechonan. And sa akin ay nagsusupply din party ng inyong business as a partner. Okay, so mayroon na tayo dyan. Mayroon panimpla and then yung kapital, no? So kailangan natin yung kapital dahil pag-sustain sa negosyo, huwag kayong basta-basta. Then sinasabi ko, meron tayong tatlong klase na gagawing business sa lechonan. High class, middle class, and then low class. Yung sinasabi ng low class, yun nga, kaunti-unti lang. Tapos parang nasa tabi-tabi lang. Basta yung konti lang yung naging puhunan mo. Nakabili ka lang ng second-hand na griller na worth 10,000. Importante kasi yung presentably din yung lechonan. So, halimbawa, magbibili ka lang ng griller doon lang sa bahay nyo. Tinatago mo lang. So, kumbaga, yung puhunan mo ay konti lang. Yun ang sinasabi nating low class lang muna. Kasi, depende yan sa kapital nyo. Kasi maka-start ka rin na kahit griller na nakabili ka ng 10,000, din bibili ka lang ng manok. Kahit wala ka lang freezer. Yung freezer kasi ngayon ay nasa 15,000 pataas pag chest freezer talaga. Kung mayroon lang kayong ref, siyempre, sidlan nyo yan, mga 5, pinakamarami na yung 10. So, nagbibenta rin kayo at sa araw-araw, pinakamarami na rin yung 10 dahil yung space mo ng storage ay kukunti lang. So, kukunti lang, kunting negosyo lang bali sa kunting puhunan. So, yung magamit yun ay maliit na griller. And then, sa binibili mo manok araw-araw, kukunti na din dahil wala kang storage. So, most probably, hindi ka nagre-rent. Nasa bahay ka lang. And then, kung nagre-rent ka man, sobrang liit. Sa gilid-gilid lang. So, yun ang tinatawag nating low end. Yung middle class din naman, yung bibili ka ng outdoor griller. Kumbaga, movable lang. Wala kang permanenteng pwesto. Kasi siya, pwede mo ilagay sa loob or ilagay mo lang sa tabi-tabi ng mga sidewalk para nakishare ka lang. So, hindi siya gaanong presentable. Pero at least naman, nakabenta ka rin using doon sa mga hindi permanenteng mga pwesto like yun nga, sidewalk, no? So, pag sidewalk kasi, na tinabi mo lang sa mga tindahan niya na maliliit, nakiusap ka lang, since outdoor yung griller mo, yan, tabi-tabi ka lang, and then walang permanente dahil anytime na isisitahin ka ng LGUs, baka paalisin ka kasi nga wala kang permit, ganun karamihan eh. And then yung area mo, hindi ka makakita ng magandang pwesto dahil nga nagtitipid ka dahil kulang sa budget. So yung budget mo dyan ay nasa griller, halimbawa outdoor griller, makabili ka ng 30 to pinakamalaki na yung 50,000. Then bili ka ng kaunting second-hand na freezer, so siguro mga 10,000. So more or less 50 to 70,000 maka-start ka na as a middle class na lechonan. So as I said, hindi ganong maganda yung pwesto mo dahil nga nasa tabi-tabi lang, gilid lang. At syempre yung tinitingnan din nila yung status ng may location. Kumbaga maliit lang ito siya, siguro pipitsogin lang. Ganon yung tingin sa iba. So pagpuhunan mo ay ganyan lang, so pwede ka rin magsimula. Lahat naman
nagsimula sa maliliit, pero at least malaman mo na ganun yung disadvantage as a ganun nga setup. Kumbaga, pwede rin kasi dahan-dahan din naman eh. Kung malay mo kung lalaki na yan. Kasi masarap naman yung timpla mo. And then, kahit nasa tabi-tabi ka, titiisin lang muna, mag-iipon ka, and then, later on, you can improve. So, but yun ang disadvantage. Yun ang balik comments ng mga tao na nasa palibot o tumitingin sa pwesto mo kasi nga tabi-tabi lang eh. So, meron din kasing market niyan. Yung mga CDE na class na market, yung naghahanap ng mura. Then, yung presyo mo kasi dyan, pag nasa tabi-tabi ka lang, wala kang permanenteng pwesto, hindi ka rin makapag-presyo ng maganda. Dahil nga, yun nga, tabi-tabi ka lang, considered as mga kasama mo yung mga existing na tabi-tabi na rin. So, hindi ka rin makapag-presyo ng mahal. Kaya yung presyo mo rin ay pareho din sa kanila. Kaya, meron ding market yan, mga mamurahin na may nagtitipid din sa buhay na gusto nila makabili ng mura na lechon manok. So, doon yung glass CDE na nagtitipid. So, di mo pa rin kuha lahat na market. So, yan ang middle class na lechonero. Sa first class na lechonero, yun ang may magandang pwesto. May set up siya na sarili, parang butik. Talagang permanenteng pwesto, nagre-renta. Maganda yung set up, presentably. May magandang signage, kompleto. May permit. Talagang business setup yung ginagawa. So, magkano ba yung puhunan yan? Yung puhunan yan, griller, palagay natin 30,000, freezer is 20,000, repairs and mga improvements sa nirerentahan nyo, lalo na kung existing na yung pwesto, palagay na natin 50,000. So, 100,000, maka-start na kayo dyan. Hindi na problema yung timpla, kasi yung timpla naman, binibili nyo yan. Nagro-roll naman yan eh. Yung solusyon natin, binibili nyo yan, tapos binibinta naman yan, in-inject naman, nagbibinta. Yung sales na naman niya, ibinibili niya rin. So, yun ang pinapaikot nyo. Hindi yung ganong kalaki yung puhunan niya. Halimbawa lang makabinta kayo ng, for a start, 10 to 20 pieces a day. So, 20 pieces of chicken times 150, that's 3,000. 3,000 pesos lang. So, palagay natin times 2 yung puhunan mo. 5,000. O gawin mo na ng 10,000. And then yung panimpla natin. So, 10,000 is malaki na yan. Everyday mo yan bibilihin eh. 5,000 na lang. Pwede nga dahil start ka lang. So, everyday bibili ka ng manok 5,000 pesos. Niro-roll mo yan hanggang lumalaki yan. So, basically, yung puhunan mo, pag medyo high-end, yun na, 100,000. And then, dapat may extra kayo sa mga, lalo na sa mga liit. For first class, middle class, and third class, or ABC na mga lechon na sinasabi ko, kailangan din tayo mayroong extra capital. So, kung wala naman kayong extra capital, gagawin natin yung mga sales nyo, magtabi kayo palagi. Magtabi kayo palagi kasi lalo na pagbaguhan kayo, malakas din, di nyo mapansin, bibili kayo ng bili ng kayo. So, wag muna magbago ng lifestyle. So, since nakabinta kayo, ipon muna kayo dahil magdami pang kailangan i-improve. Kung yung mumurahin lang yung plano, yung nag-start ka as mumurahin, 50,000 yung capital mo, you go upgrade. Pag medyo maganda yung business mo, magtabi ka palagi dahil every time na may kita ka, pwede mo naman yan increase yan, pagandahan yung pwesto mo, second level. And then, pag malaki na yan, third level. Ganon din, yung second level, third level, yung first level, kailangan talaga kayo mayroong savings. Kukunin nyo dyan doon yung sahod ng tao, yung halimbawa gusto ka ikaw mismo, pasahod ka ng ilang porsyento, pero tabihan mo talaga ng savings yan. Capital pa rin yan, extension. Kumbaga nga, pagdating ng meron di naman lahat na panahon na malakas yung binta nyo, may panahon din na mahina. So, mayroon kayong halimbawa, isang buwan na mahina yung mayroon ka pang bayad sa renta, mayroon ka pang bayad sa tao na medyo kulang talaga yung sales for the month. Pang yan, pang tapal. Kumbaga, kasi mahina this month. So, the next month ka lang babawi. So, pag gano'n ang mga senaryo. Kung wala kayong ganyan, kung wala kayong extra capital, hindi kayo tatagal sa negosyo. Hindi naman gano'n lahat. Kung sinusurtihin ka din, kung susurtihin ka din naman ay napakasubra din, napakabilis yung negosyo, lalo na kung maganda yung mga pwesto nyo. Gano'n. Susurtihin kayo. So, napakadali ang return ng inyong investment. So, as I said, huwag yung kalimutan
gagawa ng savings para sa future ng inyong business, na in case mayroong mga kukulangin, dagdag yan kapital, dagdag sa mga kailangan na expenses. Hindi lang yan yung, since kayo yun lang yung naging kapital nyo, pag kumikita na kayo, lahat ginagasto din, wag. Yung puhunan palagi nandiyan, then yung expense kontrolin nyo din, savings palagi mayroon, para pag tustusan nyo yung mga another months to come. Kasi yung itong business, remember, hindi po ito isang isang buwan, 3 buwan. Kailangan you have to last for 1 year para malaman nyo yung cycle ng business for the whole year. Kung di ka abot ng 6 months, dahil kinukulang yung mo, baka titigil ka at 7 months, 8 months. So, siguruin nyo na for the whole year, nakuha mo yung cycle na yan para malaman mo kung anong mga buwan na mahina at malakas. Para ma-experience mo yung, lalo na sa mga araw, sa mga buwan ng sa season ng mabinta talaga, like during election days, napakalakas. Election days, mga for that month, April and May, napakalakas yan. Then, siyempre, November, December, napakalakas din yan. So, pag kunti lang yung capital nyo, baka hindi kayo aabot sa mga panahon na malakas ang binta niyan. So, you have to have extra capital to extend your business sa mga panahon ng medyo alanganin kayo sa binta. So, meron kayo extra capital. So, pag mayroon na kayong natabi na capital, pwede na kayo maghanap. Since mayroon na kayong magandang timpla, mayroon na kayong capital, maghanap na kayo ng pwesto. To start with, kailangan nyo yung magandang pwesto. Kung maganda yung pwesto nyo, kung susurtihin, siyempre, madali ang return ng inyong investment. Mabilis bumabalik kasi maganda yung nakita nyong pwesto. So, kasi pag naging alanganin kayo sa pwesto, basta-basta lang kayo nagtayo, and then hindi talaga strategic yung area, nag-ano rin yan, naka-apekto rin yan sa negosyo nyo. It will take time, lalo na kung yung magandang pwesto nga it takes time pa na bago sa makilala, lalo na kung yung pwesto mo ay medyo alanganin. It will take long time or how many months pa bago ka makilala. Yung iba nga talagang hindi na kaya, nag-withdraw. So, hanapin mo yung magandang pwesto. Sinasabi ko na dyan sa previous videos ko, gusto panoorin yan, at mayroon na kayong magandang ideya kung paano. At least malang, yung mahanap nyo na pwesto is 80% qualified. Kumbaga, yung success ng business mo ay at least sa paghanap pa lang, maganda na. So, chances of failure is lower than sa wala talaga kayong sinusunod na kung hindi talaga maganda yung pwesto. At least pag masunod nyo yon na qualified doon sa sinasabi kong mga strategic area, at least na lang yung chance of yung rate of success ng inyong business ay malaki-laki. And then siyempre pag maganda yung rate ng inyong success, ang bilis din ng return of investment. Nakadali rin kayo kapag gagawa kayo ng bagong tindahan dahil ang bilis ng inyong return ng inyong investment, nakuha agad. So siyempre pag maganda yung negosyo, maganda yung kita, huwag na kayong titigil. Bagong outlet na naman, hanap naman kayo ng bago. Ganun lang yung negosyo, hindi kayo titigil sa isang level yan. Pag nag-stay di ka sa isang level, pag magkataon na gumanon ka dahil sa competition, nakamihirapan ka ng bumangon. So, ang gawin natin sa business, palaging uptrend tayo. Lagi tayo may plano pataas yung bibinta natin para hindi tayo abutan ng pababa. Palagi tayong pataas yung planning natin. Apat na ba yun? Panlasa, capital, pwesto. 3 pala, yung pwesto. So lahat, i-breakdown na natin yan. So yung pwesto. Okay, so yun lang naman siguro ang pinaka-importante sa pagsimula ng negosyo. Gagawin nyo lahat yan. At mayroon pa tayong mga ibang videos dyan about sa training, sa pagluluto, lahat sa pagbibili kayo sa atin ng timpla naman ay yung ating solusyon ay tinuturo ko rin naman sa inyo ang procedure. Kasama na yon doon yung pagluluto at mga techniques pa. I-mentor ko po kayo. Okay? Parang detalyadong detalyadong tips yung sinasabi ko ngayon. So I hope marami kayong natutunan again this time sa mga baguhan dyan sa business. Sana po ay nakuha nyo yan, and then pakishare na lang itong video na ito kung nagustuhan nyo ito
para makatulong pa rin tayo sa mga gustong magnegosyo ng lechon manok. As I said, napakalaki pa ng market, napakalaki ng Pilipinas, napakarami pang walang corner na walang lechonan. And then meron namang maraming lechonan diyan. Baka naman mas masarap pa yung sa inyo kasi sinasabi ko yan sa mga partners ko. This business will come and go. Maraming nag-start, marami din nang wawala. Ang rason, di masarap ang timpla. Bakit? Di na bumabalik ang customers. Ano pa mabalikan nila kung mayroong kabila na masarap? Susundin nyo yung mga tips ko dyan para maiwasan nating magsimula na palugi. Maraming salamat po at bye-bye.